To. Wala kang McLaren. Wala Walang akong nakatago McLaren. sa Wala daw garahe. McLaren. But do you own a chopper? Yes, ma'am, I own a chopper. So, why would you own a chopper? 2019? Sorry, ma'am, di ko pa masyado maalala yung exact na date po. Oh, meron siya. Hindi daw siya namumuhay na marangya. Pero meron siya helicopter. Private helicopter. O, ayan o. Ang helicopter po, mga utol, sa pagkakaalam ko kung, syempre hindi ko alam yung talagang tamang presyo, pero ito yung nagre-range siya $200,000 to $500,000, I guess sa pinakamura. Sa $200,000 parang 11 million na ang isang chopper. Ano kaya yung chopper nito? Okay, wala kang luxury car? O, ayan o, God denies owning a luxury. Pero may helicopter siya. Tapos siya'y namumuhay ng simple sa kanyang farm. Paano ang isang hog racer o may piggery ay makaka-afford ng helicopter? Sige, kayo nga. Sino yung mga hog racer dito? Yung malaki yan na. Sige, malaki yan na. Yung mga 2,000, sabi niya 2,000 heads, no? Sige nga. Kaya nyo bang bumili ng helicopter? May mga nanonood ba sa aking hog racer dito? Nagsusupply ng mga baboy? Nagpipigiri? Kung marami kayong mga baboy, kaya nyo ba bumili helicopter? Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. So eto na mga utol. Titingnan natin papakinggan natin itong panayam. Napakahaba nitong panayam na ito ni Miss Karen Davila kay Bamban Tarlac Mayor Alice Go. At napaka-interesting na mga sagutan nila. I used to own a helicopter. I saw it as a business opportunity. Pero hindi daw siya namumuhay ng marangya. Okay, pakinggan muna natin. Tapos magbibigay tayo ng ating insights, mga utol. Kailangan ko rin syempre ang inyong mga opinion. Is your lifestyle has come into question? That you live an extremely luxurious lifestyle. Sinabi mo ngayon, simple lang akong tao. Yes, ma'am. Nakatira nga, in fact hanggang ngayon nga, ma'am, nakatira pa ako sa farm eh. Nakatira pa. Wala namang problema nakatira sa farm no? Okay, wala namang problema. At sabi niya doon sa Senado, sila'y may piggery. Yun yung isa sa mga businesses nila, no? Parang ganon. Pero meron siyang helicopter. Pa rin ako doon sa farm namin. Okay. Doon pa rin ako nakatira. Nakatira pa rin ako doon sa yung mga ibang kaibigan na nakakarating. In fact, bago nangyari to, minsan yung mga ibang department head ko po nakakarating po doon sa bahay ko. Okay, mga utol. Yung pala, sa farm siya nakatira at hindi luxurious yung kanyang pamumuhay, okay? Okay. Ang ABS-CBN araw-araw nasa Bamban Tarlac. You're not in your office. You haven't been going to work. Aren't you accountable? Shouldn't you be in the office? Ma'am, nag-o-office po ako. Dumediretso po ako sa barangay. Ma'am Karen, kami po kasi sa bayan po namin. Ako po bilang alkalde po, mas gusto ko po na napupuntahan ko po diretso yung tao. Well, anyway, mabalik tayo. Yung dininay niya na nakalitira siya sa farm. Punta muna natin ito bago natin yung balikan, mga utol. Dito muna tayo denies owning a luxury car kasi may lumabas na meron siya Rolls Royce, no? O McLaren. Okay, mga utol, may Rolls Royce, may picture. Pwede naman magpa-picture talaga. Kahit ako, pag nakakita ng Rolls Royce, pwede ako magpa-picture doon. So, pwede ko rin i-deny na hindi akin yun. Sigurado naman. Well, anyway, sinabi ko lang. Pakinggan muna natin to. Wala kang McLaren. Wala Walang akong nakatago McLaren. sa Wala garahe. daw McLaren. But do you own a chopper? Yes, ma'am, I own a chopper. So, why would you own a chopper? 2019? Sorry, ma'am, di ko pa masyado maalala yung exact na date po. Meron siya. Hindi daw siya namumuhay na marangya. Pero meron siya helicopter. Private helicopter. Ayan
Ang helicopter po mga utol, sa pagkakaalam ko kung siyempre hindi ko alam yung talagang tamang presyo, pero ito yung nagre-range sa $200,000 to $500,000, I guess sa pinakamura. Sa $200,000 parang 11 million na ang isang chopper. Ano kaya yung chopper nito? Okay, wala kang luxury car? O ayan God denies owning a luxury. Pero may helicopter siya. Tapos siya'y namumuhay ng simple sa kanyang farm. Paano ang isang hog racer o may piggery ay makaka-afford ng helicopter? Sige, kayo nga. Sino yung mga hog racer dito? Yung malaki yan na. Sige, malaki yan na. Yung mga 2,000, sabi niya 2,000 heads, no? Sige nga. Kaya nyo bang bumili ng helicopter? May mga nanonood ba sa aking hog racer dito? Nagsusupply ng mga baboy? Nagpipigiri? Kung marami kayong mga baboy, kaya nyo ba bumili helicopter? Grabe naman to. Okay? Tuloy muna natin. Gusto ko po gawing negosyo. Ako po kasi ma'am, negosyante po talaga. Paano ka nga Meron po tayong taxi na by land. Naisip ko po, pwede rin po yung taxi by air. Nagkaroon po ako ng idea sa air taxi. Oo nga. Pero base sa kanyang mga pahayag sa Senado, hindi naman ganun karangya yung pamumuhay niya. Diba? Dininay niya ng dininay. Okay. Mamaya, yung kasunod natin video, masyado kasing mahaba eh. Ano naman natin, yung usapin nila tungkol sa Pogo operation, okay? Yung pag-deny niya doon. Pero, ito lang, lilinawin ko lang sa inyo, innocent ang isang nasasakdal, innocent until proven guilty, So, bibigyan natin siya ng benefit of the doubt, okay? Mga utol, pero yung mga sinasabi niya kasi, sa common sense pa lang, hindi na magtatagni-tagni. Sabi niya sa Senado ay simple lang yung pamumuhay niya, hindi ganun karangya, pero meron siya helicopter. Nakabili nga siya ng lupa 7 hektarya eh. Mahigit. 700 pesos per square meter, yun ang sabi niya. So kung 700 per square meter, no? Sa isang hektarya parang 700,000 na. So 'di ba? 700,000 times 7 mga 4.9 million lang. Okay? Pwede naman. Pero 'di ba? Mabigat rin 'yun. 75,000 pesos per hour. The moment na nag-switch on ka ng engine, naniningil ka na. 1:1 po ang conversion po ng fuel po. So naisip mo siya bilang negosyo. Naisip ko po siya ma'am bilang negosyo. Okay, and where Pero ang tanong nga, gaya na sabi mo, hindi ka namumuhay ng luxurious lifestyle. Pero meron nga helicopter. is the chopper today? Binenta ko na po siya ma'am kasi hindi na rin po nagagamit. At hindi po lumabas yung in-expect ko po na Outcome. Return on magiging investment. possible po na operation. Kailan mo nabenta ang chopper? Nabenta ko po siya this year. Because the reason I'm asking these questions is your lifestyle has come into question. Tama. That you live an extremely luxurious lifestyle. Sinabi mo ngayon, simple lang akong tao. Oh, 'di ba? Doon pa lang hindi na nagtatagni mga utol eh. Paano ka ngayon paniniwalaan paano ka paniniwalaan sa pagharap o pagdinig yung mga sagot mo, yung mga statement mo mismo hindi magkatagni-tagni kahit paano ko isipin kung simple lang pamumuhay mo pero mayroong ka helicopter. Paano ka nakabili nun? O kung totoong simple lang yung pamumuhay mo, marami kang pera. Okay, merong Tapos, ito matindi, mga utol. Sisingit ko lamang. Napanood ko kasi halos yung buong interview na to Sinabi niya sa interview na to na siya yung naglakad ng papeles para doon sa Pogo. Tapos wala siyang kinalaman. Pero hindi pa daw siya mayor, no? Pero tapos wala kang kinalaman. Ikaw naglalakad ng papeles? Kayo nga sumagot niyan, mga utol. Tuloy muna natin. Yes ma'am. Nakatira nga, in fact hanggang ngayon nga ma'am, balik. nakatira pa ako sa farm Oh? Nakatira pa rin ako doon sa farm namin. Doon pa rin ako nakatira.
Nakatira pa rin ako doon sa yung mga ibang kaibigan na karating. In fact, bago nangyari to, minsan yung mga ibang department head ko po nakakarating po doon sa bahay ko. Okay. Ang ABS-CBN araw-araw nasa Bamban Tarlac. You're not in your office. You haven't been going to work. Oh, ayan Sila na mismo nagsabi, si Karen Davila, araw-araw nasa Tarlac dahil nga sa pagputok ng issue na to. Pero wala siya, hindi nila nakikita to sa kanyang opisina. Oh, ano sagot nito? Yung nasa ano siya? Aren't you accountable? Shouldn't you be in the office? Ma'am, nag-o-office po ako. Dumidiretso po ako sa barangay. Ma'am Karen, kami po kasi sa bayan po namin. Ako po bilang alkalde po, mas gusto ko po na napupuntahan ko po diretso yung tao. Pwede nga naman yon. So, gaya na nasabi ko, bibigyan natin siya ng benefit of the doubt. Pero may mga statement kasi siya na napakahirap paniwalaan, mga utol. That's why. Ngayon, di ba? Ako, nahihirap kung... Sintido ko muna lamang doon pa lang sa helicopter. Dito na lang hindi na tayo pupunta doon sa pinag-usapan sa Senado, doon sa pagdinig noon. Doon pa lang meron rin yung 44 million na villa, 'di ba, yung mga ganon na umuupa yung pogo, umuupa yung building sa kanyang lupain, pero wala siyang kinikita, yung sabi niya. Tapos ang lagi niya sagot, hindi ko po alam. Pati yung birth certificate niya, hindi niya alam. Pinanggalingan niya, hindi niya alam. Yung edukasyon niya, paano, hindi niya alam. Nag-aral siya, homeschooled, okay? Hindi niya alam kung kailan siya gumraduate. May graduation yata yun Hindi ako nag-homeschool, pero siguro naman meron yun, diba? Tapos hindi niya alam. Tuloy-tuloy lang daw, dire-diretso. Ay, tututukan natin to mga utol. Mahaba pa to. Tuloy muna natin. Isa rin pong reason, ma'am, kung bakit ayaw ko po makita ng mga reporters po, not only ABS-CBN, hindi pa po ako ready magsalita. Kaya hindi po ako nagpapakita sa kanila. Okay? Pwede yun. So talagang umiiwas. Kasi kapag masyado kang, diba, mainit yung issue sa'yo, kahit sino naman, mape-pressure. So ayaw mo humarap. Pwede yun, sagot niya na to. Pero kung ano man po ang aking obligasyon sa aking mga constituents, mga kababayan ko po, ginagawa ko po lahat. Okay? Anong plano mo ngayon? Magre-resign ka ba bilang mayor? Hindi po. Wala pa akong... Hindi pa ako magre-resign. I will continue serving my constituents. Okay mga utol, kung hindi siya magre-resign, kasi pag napatunayan talaga, nagkasala siya kahit na administrative na pagkakasala, mananagot siya sa ombudsman. Yung ombudsman ang may kapangyarihan para mag-alis sa pwesto. Yun, sila. So parang, kung hindi ako nagkakamali So marami ng investigasyon. So hawak na to ng PAOK kung hindi ako nagkakamali. Ang PAOK po yung Presidential Anti-Organized Crime Commission. Yung kaso na kinasasangkutan nito ni Miss Alice Go. Okay? Tapos bukod pa do sa ibang investigasyon siguro ng DILG. Okay? So ombudsman pa rin ang kung paano yung process, pero alam ko pag sa mga public official, ombudsman yung nagpapataw ng kaparusahan kung ano pa man. Okay? So nag-iimbestiga nito. Ang may hawak pong ahensya ay ang PAOK, Presidential Anti-Organized Crime Commission. Okay? In fact, ma'am, one of the reason kung bakit po ako nagpa-interview today, dahil din po sa mga kabamban ko, you will appreciate our bayan. Malit lang po siya, pero very, very, very warm. Sila po yung nagpupush po sa akin, sila din po yung nagme-message po sa akin everyday. Mayora, ma'am, mahal ka namin. Sigurado ba yan? Mahal ba ng mga taga-Bamban Tarlac itong si Alice Go, ang mayor ninyo? Sige nga, pa-comment nga rito. Totoo ba to? Mananalo pa kaya to? Tatakbo pa daw siya. Hindi daw siya magre-resign bilang mayor. Pero palagay ko, dahil sa kaso na to, pero syempre, inosente pa rin siya until proven guilty. Pero ang ibig ko sabihin dito, mga utol, sa dami, sandamakmak. Pero pag ito, nalabi. Pag ito, pinasok ng walang mangyayari sa kaso nito, malamang. Okay? So, aabangan natin. Gusto ko lamang ilathala sa inyo. Siyempre, kayo pa rin ang nahuhusga.
kung paano nga ba siya magsalita. Para sa akin, yung ibang hindi nagme-make sense eh. Na ikaw ay pinalalabas mo na simpleng pamumuhay mo and then at the same time you own a helicopter. Okay? Nangupahan sa lupain mo yung nasabing pogo operation and at the same time hindi ka kumukubra ng renta. Okay? Ikaw yung nag-asikaso ng yun yung mga hindi nagme-make sense sa akin. Ikaw ang nag-asikaso ng permit ng pogo operation pero hindi mo alam. Hindi ka kasali. See? Yan po yung mga hindi nagme-make sense sa mga sinasabi niya. Yun lang. Yun lang sinasabi ko. Pero wala ako sinasabi na siya guilty. Okay? Hindi po yun. Okay? Hindi po. Ito po ihahayaan natin sa mga otoridad na nag-iimbestiga dito. Pero para sa akin, bilang isang nag-iisip na tao, hindi nagme-make sense sa akin yung mga sagot niya na yun. Huwag niyo po kami iwanan. Marami pa po tayong programa, marami pa po tayong pangarap na gagawin po natin. Are you going to run again for mayor in 2025? Yes, ma'am. O ayan, mga utol, tatakbo pa ulit siya mayor. Anyway, masyado pang mahaba. Marami tayong topic tungkol dito. Katulad na lang nung kanyang birth certificate, marami pang iba. Tapos yung sa Pogo operation, kung paano niya sasagutin yung mga tanong sa kanya ni Karen Davila. Anyway, mga utol, kailangan kong inyong opinion hinggil dito. Pa-comment na lang. Hanggang doon lang muna. Muli ako sa Target Achilles in behalf of the Real South Pride Production. Okay, nagpapasalamat sa wala sawa niyong pagsuporta. Kayo mag-iingat. Keep safe. God bless. At saludo po ako sa inyo lahat. Maraming salamat.